Epektibo simula ngayong umaga ang panibago pong bawas singil sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon po sa Department of Energy, 24 pesos and 94 centavos ang rollback sa per liter po ng diesel. Habang 3 piso naman at 41 centavos sa gasolina at 2 piso naman sa kerosene. At ayon pa rin po sa DOE, minimum lamang ito at maaari pang magdagdag ang mga oil companies. Una nga pong sinabi ng ahensya na epektibo ang rollback dahil sa humuhupang tensyon sa gitnang silangan dahil pa rin po sa ceasefire ng Amerika at ng Iran. Samantala sa kaugnay na balita, magtatakda rin ng DOE o Department of Energy ng maximum amount o limit kung hanggang magkano ang pupwedeng itaas o kaya i-rollback ng krudo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bahagi ito ng kapangyarihan ng pamahalaan sa ilalim po ng deklarasyon ng National Energy Emergency ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ilalim ng Price Adjustment Limit, DOE ang magdidikta kung hanggang magkano lamang ang pupwedeng itaas o di kaya ibaba sa presyo ng produktong petrolyo sa mga gasolinahan. We have decided to put a minimum or a maximum to make sure that what is being charged is what should be charged also. Kaya ano na rin to, this is a police power in a sense of the government and as far as price is concerned, para wala pong any attempts on profiteering on the current crisis. Yan nga po ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin. Samantala po naman, nag-inspeksyon sa Araneta Busport si Pangulong Marcos Jr. kasabay pa rin po ng pag-arangkada ng service contracting program sa mga modern PUVs at traditional jeepney kahapon. Higit sa 400 sasakyan ang nakabiyahe sa ilalim po ng naturang programa. Imo-monitor po daw ang mga tsuper sa pamamagitan ng QR code na nakapaskil sa kanilang sasakyan. Isang inspektor na accredited ng LTFRB ang susuri sa bawat sasakyan. Naghahanda po raw ang LTFRB sa posibleng magiging problema dahil sa bago pa lang daw po ang naturang sistema. Kahapon din po ay nagsimula ng magbayad ang LTFRB sa mga bus na nauna pong nakasama sa programa noong pong nakaraang linggo. 10 araw po lamang ang itatagal ng programa kaya tinatrabaho ngayon ng pamahalaan ang karagdagang pondo para dito. Sa iba pang balita, nanindigan po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nasa kustodiya na ng Czech Republic ang puganteng si Zaldy Ko. Sa gitna po yan ng mga nagsasabing hindi totoo na naaresto ang dating kongresista. Ayon po sa Pangulo, iuuwi nila si Zaldy Ko kahit anong mangyari para mapanagot sa pagkakadawit niya sa flood control scandal. Una nang sinabi ni Attorney Harry Roque na hindi totoong nahuli sa Prague si Ko. Pero pinabulaanan ito ng Pangulo at iginiit na hawak ngayon ng Czech authority si Zaldy Ko. Inatasan na rin ng Pangulo ang Department of Justice o DOJ at Department of Foreign Affairs o DFA para nga manguna sa pakikipagdialogo sa Czech Republic. Sa panayam po sa programang ito, sinabi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nagpadala sila ng tauhan sa Prague para kumpirmahin ang pagkakaaresto kay Zaldy Ko. Inaalam din daw nila kung totoong may Portuguese passport si Zaldy Ko. But what he did is to closely coordinate with the police ng Prague. Wala siyang nakuhang sagot at wala ding impormasyon na maibigay yung police authority sa Prague. I was able to reach out po sa pinakapamilya. Ang sagot lang nila sa akin at everything is okay. Kung Portuguese passport holder siya, walang rason na madidetain siya doon sa Europa. Yan nga po ang tinig ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. Pinababalik po naman ng Commission on Audit ang daan-daang milyong pisong confidential fund ni Vice President Sara Duterte. 375 milyon ang halaga po na dapat daw isauli ng bise at mga sangkot na opisyal sa maling paggamit ng pondo noong 2023. Bukod pa ito sa 73.2 milyong pisong halaga na nauna pong pinasasauli ng COA para ho naman sa 2022 Confidential Fund. Kabilang kasi sa nakitang violation po ng OVP ang hindi pagsusumite ng hinihingi pong requirements ng COA at paghawak o pag-disburse ng pera sa hindi otorisadong pamamaraan at tauhan ng ahensya.
Magiging penal and executory daw po ang notice of disallowance kung hindi magsusumite ng apila ang kampo ni VP Sara para sa loob lamang ng 6 na buwan. Ibig sabihin, posibleng umabot sa 448 milyong piso ang dapat na isauli ni VP Sara at mga sangkot dito. Tingin ho naman ng House Committee on Justice, sinusuportahan ng desisyong ito ang aligasyon ng maling paggamit ng Convi Fund ni VP Sara. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.